Boss D, pumunta tayo sa ancestral house nila, PRRD, kung saan nakatira yung kapatid niya na si Tita Bibi. Anong masasabi mo dun sa uri ng pamumuhay ni PRRD at saka nung rest of family? Kasi syempre former president, ano? Anong kwento ka naman ng nakita mo at saka ng masasabi mo sa environment? Una, makikita naman natin si Pangulong Duterte, mukhang talagang pinalaki siya ng ng simple lang. Kasi lumaki siya sa isang bahay na hanggang ngayon ganun pa rin yung itsura, Joey. Kahoy lang, screen, ratan yung mga upuan. Nakita natin yung mga furnitures nila, bahay nila, hindi air condition, ventilator lang. So very simple. Tsaka talagang probinsya yung yung dating nung malayong-malayo sa status ng isang presidente. Ngayon, nandito nga tayo sa mausoleo ng family nila. Mas malalaki pa dito yung mga mausoleo ng kaibigan kung hindi naman masyadong kaya mangyari sa buhay. Ito, naging presidente, gobernador pa yung tatay. Tapos, isa rin sa, kumbaga, kinikilala yung nanay niya dito sa pakikipaglaban. Pero makikita nyo, very simple lang talaga. Kabaliktaran yun nung sinasabi na sila, corrupt, na nagwawalda sila ng pera. Makikita mo talaga sa klase ng pamumuhay nila. Yung criticism, Boss D, kasi parang it's for show. Gano'n na parang they want to make it appear na simple, they want to make it appear na na parang kumbaga everything is for a show, to get brownie points from the people, ganyan. Parang sinasabi na lang yan, palabas lang yan. Pero marami na naman tayong mga nakakausap na mga taga rito na wala rin namang sinasabi na hindi, ito, ganito talaga sila. Ang totoong bahay nila, ganito, ganyan. Makikita natin even Mayor Baste Duterte, ang sasakyan niya, hindi bulletproof na pick-up lang. Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi naman sa pagyayabang, may mga kilala nga tayo, vlogger lang, pero bulletproof ang mga sasakyan, di ba? I mean, correct. Hindi natin sinasabi na mag-arbo sila, mamuhay, pero sinasabi lang natin, isang mga Duterte, yun talagang nila, doon sila nasanay, nasa talaga sila. Correct. And ako first time ko kasi makapunta dito sa cemetery, kung saan nakalibing si Nanay Suling at saka yung tatay ni PRRD na nagsilbing part ng gabinete nung ni Ferdinand Sr. Oo. So, may picture high level to na picture pa nga si tatay niya doon sa kasama si Senior sa isang lamesa. So yung tatay ni PRRD is a high level public servant. Kumbaga cabinet member, naging gobernador. So kumbaga hindi rin basta-basta yung tatay niya. Para i-fake mo yung ganong kasing lifestyle na sinasabuhay mo and at the same time hanggang sa kamatayan mo, 'di ba? Na parang sobrang hirap na ma-fake na gano'n. Alam mo, pwede mong i-fake siguro nga yung nakikita ng tao. Pero yung nararamdaman ng mga residente mo, mahirap i-fake yun. Unang-una sa lahat, kanina nanggaling tayo dun sa isang barangay dito sa barangay sa distrito ni Pulong Duterte. Yung kanilang barangay hall, parang city hall. Meron silang sa sports. Cataluna Grande. Meron silang basketball court o sports facility na napakaganda. Oo. Kung ang isang corrupt na public servant, payayamanin yan sarili niya. Hindi niyan payayamanin yung distrito niya. Pumunta kayo doon sa mga distrito ng mga maiingay ngayon at bumabati ko sa mga Duterte. Tingnan niyo kung gaano kaganda yung kanilang mga distrito at gaano kaganda yung mga distrito ng binabatikos nila ng mga ng mga nasa gobyerno. So makikita natin na talagang ang mga Duterte, simple lang sila, mas inuna talaga nila yung mapaganda, yung mapaganda yung mga nasasakupan nila kaysa sa mga sarili nila. Besides, hindi naman ako personally, kung makikita ko na ang mga Duterte, joke, fake, hindi tayo magtatagal dito sa crowd na to. Maraming offer sa atin sa kabilang kampo sa malalaking halaga. Pero mas pinili natin
na sumide doon sa totoong tao. Kasi yun din ang nire-represent ng mga vloggers masa So doon talaga tayo didikit. Doon sa talagang alam mo na mahal din ang masa at mahal yung masa. So very simple, yun lang ang aking masasabi. Ako nagulat ako kasi ako marami akong bagay na gusto sa buhay ko Gusto ko ng magandang bahay, gusto ko ng magandang sasakyan. Pero normal na tao lang ako Si Pangulong Duterte, yung mga anak niya makikita mo, living very simple. So first time mong makapunta dun sa bahay nila, yung ancestral house nila? Hindi, pero medyo may restrictions before. Okay. Talagang straight interview lang kami. Pero hindi kami yung bawal na Pero this time, lang tayo opportunity na maikot talaga yung doon. First time ko kasi hindi ako makapaniwala. Mistake ko actually. Goosebumps ako lang. Hindi ako makapaniwala. Sobrang, I mean, yung, hindi ko naman maayos yung bahay. Okay siya. Pero it is not something that... Hindi mo isipin na bahay ng politiko yun. Hindi mo isipin na bahay ng gobernador. Na doon lumaki si PRRD. Doon lumaki si PRRD. Ilan ang abogado sa pamilya nila. I mean, hindi mo talaga makikitaan yung lugar na yun ng luxury. At higit sa lahat, nandun pa yung kapatid ni PRRD. Diba? Nandun pa siya at 90 plus years old na, very sharp pa din. We're able to talk to her. At grabe, makikita mo din, sa bahay nila may chapel, parang area for prayer. So alam mo talaga na very religious din sila, at saka traditional. Nakakatuwa kasi yung alam mo yun, tayo mga vloggers na talagang nagmamahal para sa bayan ng Pilipinas, nandoon tayo sa tamang tao. Correct. Kasi makikita mo yun talaga kung sinacharot lang tayo Madami tayong kilalang politiko. True. Madaling maamoy kasi pag hindi totoo Kapag kaharap mo, kunyari simple, pero to sa katotohanan, talagang magago. Ito, kung ano talaga yung normal na nakikita mo sa normal na tao, nakikita mo sa nagta-translate talaga into action at perception. Ayan. Actually, mas I'm more of hindi ako nabilib Nagtaka ako. Human nature kasi. Human nature yun na kapag umaangat ka sa buhay, nagkakaroon ka ng posisyon, nagbabago din yung lifestyle mo. Pero dito makikita mo, considering na presidente, vice president, gobernador, congressman, makikita mo. Pero hindi yun yung importante sa kanila. It looks like ganun Hindi, kumbaga hindi yung normally, kayo sinabi mo, tama nga naman, Yun ang natural na reaction. Kahit sino, kung tayo magplastikan dito, when your lifestyle increase, when you get more power, when your income increase, di ba? Pati lifestyle mo nagbabago. Magbabago yan, magsasabay yan It's just the natural course. You want things in life na hindi mo naman hindi mo naman afford, pero pag afford mo na binibili mo. Pero kaya mo naman mabuhay kung wala yan. Cellphone, mga accessories, lahat yan. Pero sila talagang may ang tawag doon yung ano ba tawag doon sa Tagalog, yung may hiya sila May hiya sila. Nakikwento ko nga before si Mayor Baste, mayroong nagbigay sa kanya ng sports car. Yung sports car ni Iron, merong isang negosyanteng nagbigay sa kanya nun. Binigay nung nakita ni PRRD yung sasakyan na yun, galit na galit si PRRD. Sabi sa kanya, kanina yan, sa'yo yan. Isoli mo yan. Kung binigay sa'yo yan, isoli mo yan. Ano ang sasabihin ng tao na mahirap sila tapos tayo, mag-arbo yung pamumuhay natin. Isoli mo yan. So ang ginawa ni Mayor Baste, kinontak niya yung nagbigay sa kanya, ayaw naman nang bawiin. So tinanong na lang niya kung pwedeng ibenta ko na lang, bibili ko ambulansya. Bumili siya ng 3 ambulansya, pinamigay niya sa mga barangay na malalayo. Meron din siyang isang sports SUV na galing naman sa signing bonus niya sa kasi endorser siya sabihin na natin, galing kay RSA. Yung nung nakita rin ng tatay niya, yung din ang sabi ng tatay niya kanina pinaghirapan ko man yan kasi trabaho ko man, model ako. Hindi, soli mo yan. Anong sasabihin ng tao? Nagsisilbi ka? Ako, mayor, tapos ikaw, yung mga anak ko, mag-arbo kayo sa buhay. Hindi, iyan niya yan. Isoli niya yan. So, wala rin siya nagawa. Binenta rin niya yung sports SUV na yon. Kasi nga,
si PRD, ganun siya pinalaki ng mga magulang niya. Makikita natin yun sa mga, yun nga, sa ancestral home nila. And kahit na nung tapos na si PRD na maging presidente, bumalik siya dun sa sasakyan niyang luma. Sabi nga niya, hindi ako nakaranas ng Mercedes-Benz. Yung bahay ko hindi nadagdagan ng kwarto, hindi nga nagpalit ng pintura. So talagang pinakikita niya sa tao, meron siyang hiya. O meron siyang delikadesa. Yun nang wala ngayon. Yung mga, wala yung mga politika. Alam niya kung ano yung mahalaga. Alam niya kung ano yung mahalaga. Ayun. Once na naging public service ka, public servant ka, talagang kailangan didevote mo yung sarili mo sa publiko, magsiserve. Hindi sa pagsilbihan yung sarili mo, tsaka hindi magpayaman. Maraming opportunity sa gobyerno natin para yumaman. Kita mo nga, barangay chairman lang, pwede na talaga maging bilyonaryo dito sa atin. Pero wala, hindi yun ang brand of politics ng mga Duterte. And hindi kami magsaside with the Dutertes kung hindi namin nakikita. Makikita namin na may bahay dyan, sinacharot kami niya, wala kami kita sa mga yun. Kami kita dyan, Diyos mo yun. Ano pa, puno-puno kaming death threat, napakarami namin mga kaso. Ano makikita namin dito? Kasi alam namin na when we side or if we side with the Dutertes, we side with the masses, with the Philippines. Majority of the Filipinos, which is 70% mga masa. Correct. Ayan. Boss Da, thank you very much. Salamat. Solid, napaka-memorable na itong field trip. Correct. Field trip. Saya. Ayan.